alam ang gagawin. Ang panalangin po tayo ng mga mananampalataya kung nakakaramdaman tayo na malungkot o ano pa man. Sana ang salita ng Panginoon, yun ang ating balikan at magpalakas sa atin. Iba-iba ang situation natin. Yung iba nasa syudad, yung iba nasa baryo, yung iba nag-iisip kung ano ang mga susunod na mangyari. Hindi pa nga isang buwan, mararamdaman natin na iba na. Okay? At hindi natin alam na hindi lang ito isang buwan. Baka dumating ng 2 buwan. Hindi natin alam, baka maging 3 o baka maging 1 taon. Pag dumating sa punto na yon, tayo bilang mga mananampalataya, dapat alam natin kung ano ang gagawin natin. Meron akong isang kaibigan na lockdown sa syudad. Tinanong ko siya, ano ang pakiramdam na sanay ka sa probinsya, na lockdown ka sa syudad? Sabi niya, mahirap daw. Pero sabi niya, kinalimutan ko yung mga ginagawa ko sa probinsya at tanggapin kung nasaan siya. Later on, sinabi niya na triple yung hirap pag probinsyano ka na na-lockdown ka sa syudad. Yung isa naman na nakauwi, sabi niya, okay lang. So, ganun pa man, depende sa lugar siguro kung nasaan tayo, but pinapanalangin natin na tayo bilang mga individual, may kanya-kanya tayong emotion, may kanya-kanya tayong behavior, may kanya-kanya tayong paraan kung paano mag-cope up sa mga crisis. So, ngayon, gusto kong ipagpatuloy yung mensahe. Sabi ko nga na tagal ko na itong naumpisahan, series of messages from Galatians chapter 22. Ngayon, ang mensahe natin tungkol sa pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Self-control. The fruit of the Spirit. Ito yung pinakahuli na nabanggit doon sa Galatians 22. At alam ko naman, bakit siya doon? Bakit yung feedback? Kaya nag-feedback yung ating microphone. Nagamit kami ng microphone hoping na mayroong sound dyan, yung mga walang sound nung last Sunday. So, kasi kanang mayroong kami dito, yun ang ginagamit namin, yung mga cellphone namin, hindi masyado naka-pick up ng sound. Yung isa, sira ang camera. But, praise God na at least meron tayong nagagamit. Pagtiyagaan ninyo kung ano man ang reception dyan, meron kayo.
Ang mahalaga, nagkakaisa tayo na makikinig ng salita ng Panginoon from Galatians chapter 22. The fruit of the Spirit, specifically about self-control. Alam ko na ang bawat sa atin dito, nang kayo'y unti-unting nag-matured physically, emotionally, alam niyong i-control ang inyong sarili. Nag-aral kayo sa school, elementary, high school hanggang college, you know how to control yourself. Nung nagmamatured na kayo, naging kayong mananampalataya, at amin pa sa inyo, karating doon sa maturity ng inyong Christian life, I believe na marunong kayong mag-control sa sarili. Pero may mga time na nawawala tayo sa ating pag-control. So kaya balikan natin yung salitang ito, self-control, bago natin talakayin yung dahilan kung bakit dapat mayroon tayong self-control. Tingnan natin, balikan natin kung ano yung self-control para ma-refresh tayo tungkol sa salitang ito. What is self-control? Sabi niya, is the ability to regulate one's emotion, thoughts, and behavior in the face of temptation. So, pag may mga temptation, para hindi ka matin, dapat i-control mo yung emotion. Yung pag-iisip mo, yung behavior mo, dapat ma-regulate yun. Dahil pag hindi mo na-control yun sa temptation, alam mo na mayroong consequences sa susunod niya pag hindi mo na-control yung emotion mo. Pangalawa, ability to manage your action, feeling, and emotion by one's own will. So tayo bilang mga nilikha ng Panginoon, mayroon tayong will. Meron tayong volition. Meron tayong emotion, meron tayong feeling. Pero dapat marunong ka na i-manage yun. Otherwise, pag hindi mo na i-manage siya ng mabuti, malamang mawalan kang control sa sarili. Another one, ability to control one's desire in impulse willpower. So, may mga desire tayo, meron tayong mga gusto, pero dapat marunong tayong mag-control. So, sa daily life na ginagawa natin, alam natin yun, na nakokontrol natin. But, how about yung ating spiritual life? Paano tayo naghaharap sa mga temptation? Mamaya titingnan natin. So, what are the common causes of lack of self-control? Tingnan natin. May mga time na minsan hindi natin makontrol ang ating sarili. Bakit kaya? Ano kayang mga rason? Ano kayang mga causes? Una, anxiety. Pangalawa, frustration. Pangatlo, sin, kasalanan. So, anxiety,
Isa yan sa mga factor kung bakit may mga time, may mga decision tayo na nagkakamali tayo. May mga time na yung emotion natin, hindi natin makontrol dahil because of anxiety. Sobrang pag-alala. Pag ang isang individual, hindi niya na makontrol, sabi sa psychology, meron na siyang anxiety disorder. Pag yan nag-escalate, may mga term na sinasabi ng iba niyan. I hope nandun lang tayo sa anxiety. Para minor lang. But kung malabanan natin hindi tayo palaging nag-alala, mas maganda. Kasi ang salita ng Panginoon, maraming scripture verses na tinuturo na malabanan natin yung anxiety. Isa na dyan na dapat palagi tayong masaya. Then, pangalawa, yung causes kung bakit tayo nakapag-control yung frustration. Frustration, alam natin yan na sometimes tayo bilang mga mananampalataya, hindi natin paiwasan na frustrate tayo. Sa daily life natin na ginagawa, nakaka-encounter tayo ng frustration. Pero pag mga minimal lang, madaling gawan ng paraan. Pero pag medyo grabe yung frustration natin, may mga decision tayo sa buhay na hindi natin makontrol ang ating sarili. Especially yung ating relationship sa maybe sa ating asawa, sa ating mga anak. Pag sobrang-sobra yung frustration natin, nakakapagsabi tayo ng, sabi nga, nawala ako sa sarili. Nakakapagsabi tayo ng mga salita na hindi maganda. May mga action tayo na hindi maganda dahil frustrated tayo. So, isa yan sa mga cause. Then, pangatlo yung sin. Kasalanan. Pag natukso tayo, pag nandiyan yung kasalanan, hindi natin makontrol ang sarili natin. Piling mahulog tayo sa kasalanan. Mamaya, tingnan natin kung ano yung mga kasalanan na yan na sinabi sa scriptures. But yun, ang causes kung bakit nawawala tayo na mag-control sa ating sarili. Ngayon, ano naman yung mga benefits? Pag marunong tayo mag-control sa ating sarili, tingnan natin. Unang benefits, practical, improved focus. Okay? Kung meron tayong mga goals, kung meron tayong mga ginagawa, pag na-control natin ang ating sarili sa mga schedule natin kung dapat gawin, na-improve natin yun. Nakapokus tayo sa mga dapat nating gawin. Then increase decision-making capacity. So, tayo bilang individual, araw-araw nagdi-decision tayo. Pag marunong tayo na mag-control sarili, mas maganda yung ating mga decision. Kumbaga yung decision natin hindi pabigla-bigla. So, pinag-iisipan natin. Tama yung ating mga decision. Then, another benefits, increase character of success. So, siya sa mga benefits ng self-control. Yung common problem ngayon sa mga individual regarding self-control, punta tayo sa ating mga practical na ginagawa. Mostly, ang pinakamatinding temptation sa ngayon, yung ating mga gadgets. Okay? Yung ating mga gadgets, yan isa sa mga number one na nagnanakaw sa atin.
ng ating minsan time, attention, at iba pang mga ginagawa natin. Pag hindi natin na-control ang ating sarili, malamang yung mga gadgets na supposed to be na nagbibigay sa atin, makakatulong sa atin, yun ang naging dahilan na hindi tayo nagiging productive sa ating mga ginagawa sa ating buhay. Then, another benefits, the increased chances not to commit sin. Okay. Pag meron tayong self-control, kahit napalibutan tayo anong klaseng temptation, if you have self-control, it will decrease. At I believe, malalabanan mo na hindi ka magkasala. Then another one, allow us to regulate behavior in order to achieve our long-term goals. So, yung behavior natin bilang mga matured na mananampalataya o mga estudyante o ano pa man na katayuan ng ating buhay, alam natin kung paano gawin, kung ano yung goals natin, yung long-term goals, magagawa natin yon dahil mayroon tayong self-control. So, sa ating spiritual na buhay, focus tayo sa ating spiritual na buhay, napakahalaga yung self-control. Dahil, yun nga, kanina, nabanggit yung kasalanan, isa yan sa naging dahilan na ang tao nagkakasala because of lack of self-control. So, ngayon, dito tayo mag-focus why we need to have self-control. Bakit kailangan natin na i-control natin ang ating sarili? Meron lang ako dalawang rason kung bakit. Because God has given us the spirit of self-control. Although sa Galatians, in-encourage na Apostle Paul na magkaroon kayo ng bunga ng Espiritu. But sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, ito ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi ang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So, tayo bilang mga mananampalataya, binigyan tayo ng espiritu, nagpipigil sa sarili. Sa Kawikaan 25:28, sabi niya, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. So alam natin sa Bible history na ang Israel sa Jerusalem, alam natin na ang kanilang lungsod mayroong wall. Alam natin kung ano ang gira noon. Kinakailangan meron yun na pintuan. Kinakailangan handa sila. So, ganyan nilang tulad. Madaling masakop ng kaaway ang lungsod ng Israel pag walang wall. So, tayo bilang mga mananampalataya, ganyan hinahalin tulad. Dapat meron tayong self-control para hindi tayo masakop o para hindi tayo magkasala sa ibang salita. Sabi niya, kasamaan ng isang tao
ay bitag ng nakaumang. Siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Pagkat walang pagpipigil siya, ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hahantungan niya sa libingan. So, napakahalaga yung pagpipigil sa sarili para hindi tayo hahantong sa kamatayan. Then, pangalawang rason, why we need to have self-control, because Christians are easily tempted without self-control. So, sa mga mananampalataya, pag wala kang self-control, madali kang matukso. Sa 1 Corinthians chapter 7, nabanggit dito ng Apostol Pablo tungkol sa pagpipigil sa sarili. Ang isang illustration dito na kasalanan, actually, ang chapter 7, tungkol ito sa family relationship, tungkol sa pag-aasawa, husband and wife, at tungkol doon sa mga wala pang asawa. Makita natin dito na in-encourage ni Apostol Pablo yung mga mag-asawa para hindi sila magkasala. Tigilan nila yung kanilang sarili. Tingnan natin, basahin natin. Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon, upang may ukol ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin. Ngunit, pagkatapos muli, kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi kayo makapagpigil. Ituloy natin. Ang sinabi ko ay hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. At ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. So, sabi ko kanina, si chapter 7, isa ito sa mga payo ni Apostol Pablo sa mag-asawa. Kung balikan natin sa chapter 7, 1-4, makita natin doon yung encouragement ni Apostol Pablo sa mag-asawa na dapat yung pagmamahalan makita, magbigayan. Sabi ni Apostol Pablo, ang katawan ng babae hindi na lang sa kanya, sa asawa niya na rin. Ganon din yung sa lalaki, sa asawa niya na rin yun. Pero hindi ibig sabihin na all the time yung gusto mo makukuha mo kasi asawa mo. Dapat palaging yung pag-uusapan, yung mga dapat yung gawin, especially about sexual relationship. So, hindi pwedeng mawala yun sa mag-asawa. Dapat nandun yun. Hindi pwedeng ipagkait ng babae yung kanyang sarili. Ganun din yung lalaki. At hindi rin na pilitin niya ang gusto niya kasi asawa niya yun. Dapat yung pag-ibig makita sa bawat isa. Otherwise, pag binala ninyo yun, doon nagkakaroon ng problema. Ang encouragement ni Apostol Pablo, sabi niya, huwag ninyong ipagkait ang iyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon, upang may ukol ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin. Ngunit pagkatapos muli, kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas. In other words, yung physical relationship between husband and wife, dapat nandoon yun. Hindi mo dapat ipagkait yun.
Dahil sabi niya, pag hindi kayo makapag-control sa sarili, pwede kayong tuksuhin ni Satanas. Maraming mga husband and wife ngayon na because of that relationship, hindi sila nagkakasundo. Kaya pag dumating ang panahon na wala na yung ganyan na klaseng pagmamahal, dumarating sa punto, sige, maghiwalay na lang tayo. Anyway, hindi mo naman na papagbigyan na yung gusto ko. Wala ka ng feelings, so sige, depart na tayo. Diyan ka na, dito na ako. Uso na yan sa Pilipinas. Kung uso sa Pilipinas, uso na rin sa ibang bansa. Yung marriage, hindi na binibigyan ng halaga. Kaya meron ng divorce. So yan ang tungkol sa mga mag-aasawa. Dapat yung pagpipigil sa sarili, nandyan yun sa atin. Para hindi tayo matukso, para hindi tayo magkasala. Ngayon, tungkol naman doon sa mga walang asawa. Sabi niya, ang sinabi ko ay hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito ay hindi pari-pariho. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. So, ito yung encouragement na Apostol Pablo doon sa mga single na hindi makapagpigil sa sarili. Para hindi kayo magpatuloy sa kasalanan, para hindi kayo nagkakasala, sabi ni Apostol Pablo, sige, mag-asawa kayo. Hindi pinagbabawal yung pag-asawa. Pero ang encouragement ni Apostol Pablo, gusto ko sana na single kagaya ko. Pero iba-iba't nga yung tawag, yung tungkulin, yung calling sa atin. Kaya ang iba hindi makapagtiis na nagkaroon na ng physical relationship pero wala pang asawa. Hindi pa kasal. Okay? Sa mga hindi natin tinutukoy dito yung mga unbeliever kasi yan ang takbo ng mundo. Pero pag ikaw ay isang believer, nag-practice ka nito, dahil hindi mo makontrol yung sarili, nagkakasala ka. Ang uso ngayon, anong kasal? Sabi niya, Christian, live-in, okay na yon. Yung mga unbeliever, yan ang uso. Kaya nga lang ang problema, may mga believer na nakikiuso. Na gusto nila na magkaroon ng sexual relationship without getting married. So, hindi na mapagila yung sarili. Kaya nandun sila, namumuhay sila sa kasalanan. Napaka-importante yung pagpipigil sa sarili. So, yan ang panalangin natin. Na in-encourage ni Apostol Pablo na mapigilan natin ang ating sarili para hindi tayo magkasala. So, sa 2 Timothy chapter 3, ito yung makasalanan na nabanggit ni Apostol Pablo sa last day. 2 Timothy chapter 3, 1-7, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin, sa kalayawan, sa halip
na maibigin sa Diyos. Sila may mga anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So, ngayon, yung kasalanan na yun na nabanggit ni Apostol Pablo in the last days, malamang, isa ka na mabibiktima ng kasalanan na yun pag wala kang self-control. So, napakahalaga na mayroon tayong self-control. Yung behavior ng mga tao na binabanggit na Apostol Pablo in the last days, dapat sana hindi ito makita sa mga mananampalataya. Pero pag nakikita na ito sa mga mananampalataya, yun na yun ang tanda na malapit na ang Panginoon. Yung mga tao na hindi mananampalataya, noon pa, nangyayari na yun sa kanila. Okay? Nangyayari na yun. Kaya, yung last days, sa mga nakalipas na century, millennium, pag hindi mananampalataya isang tao, matindi yung nangyayari sa kanila. Pero, pag ang tanda na ito, supposed to be yung mga tao na yon inaasahan na makita sa kanila yung dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya, pero nakikita na yon sa mga tao. Malamang, ang Panginoon malapit na. Ang tinutukoy natin yung last days sa darating na rapture. Last days ng dispensation of grace. So, nakikita ba na natin yan sa mundo? Sila ay maging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpahalaga sa mabuti. Most probably, sasabihin natin, nandiyan na. Okay? Nakikita na yon. Sabi nga nila, yung United States, kung noon nagpapadala ng mga missionary, ngayon dapat sila ang padalahan ng mga missionary. Supposed to be, yung mga tao sa lugar na yon, maraming mga Kristiyano. Pero dahil sa pagbabago ng mundo, yung mga bagong generation ngayon, hindi na nila magawa na mahalin ang Diyos. Iba na ang dating sa kanila. So, iba na yung pinaglalaban nila. Yan ang nakakalungkot. Pero sa panahon ngayon, kung naniniwala tayo na malapit na yung last days sa rapture, so, dapat i-control natin ang ating sarili na hindi tayo mahulog sa tukso, na hindi tayo ang maging dahilan, na hindi tayo ang sasabihin nito na walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpahalaga sa mabuti. So, ang encouragement ni Apostol Pablo, dapat meron tayong self-control para hindi tayo matukso sa mga kasalanan na nangyayari sa mundong ito. Ngayon, na we are in crisis, ang panalangin natin na kung tuloy-tuloy ang pangyayaring ito na maging malala, ang panalangin natin na yung mga mananampalataya, sila ang maging ilaw. Ang panalangin natin na tayong mananampalataya, hindi tayo matukso. Dahil pag tayong mga mananampalataya na tukso pa sa ganitong mga gawain,
Yun. Malapit na dumating ang Panginoon. Ang tinutukoy kong pagdarating ng Panginoon, yung rapture. Kasi yung mga tanda na pisikal sa Matthew 24, yung lindol, gera, at iba pang mga pinuminom sa mundong ito, naniwala ko na mangyari yan sa 7 years tribulation after the rapture. Dahil kung tinitingnan natin na yung sakit, pestilence, yung pestilence na nangyari ngayon, kaunti pa lang. Ang apektado hindi pa nga 1 milyon. Ang namamatay hindi pa nga siguro 20,000 sa buong mundo. Yung pestilence na nangyari noong 14th century, millions of people ang namatay. Yung pestilence na nangyari yung after World War II, millions, sabi na. Almost 50 to 150 million ang namatay dahil sa Spanish flu. Ngayon, introduction pa lang yun, but we don't know kung ano mangyari someday. Kung hindi makontain yung COVID nito, kung umabot ito sa punto na tutuloy-tuloy, sabi nga ng iba, hindi lang mamamatay ang tao dahil sa COVID. Mamamatay ang karamihan ng mga tao dahil sa gutom, dahil sa kaguluhan. We are praying na ito'y makontrol pa ng mga gobyerno. Ito'y makontrol pa yung mga resources na ipakain pa sa mga tao. So, ibig sabihin, malayo pa ng kaunti ang pagdarating ng Panginoon. Kaya ipanalangin natin na hindi tayo ang magdahilan na mangyari na pagdating ng Panginoon na ikaw bilang individual, yung mga kasalanan na ito, nagawa mo rin. Nangyari rin sa iyo kasi hindi ka makapagpigil sa sarili. Anong mangyari pag dumating ang Panginoon? I believe, isa siguro tayo sa pinakamalungkot pagharap natin sa judgment seat of Christ. Kasi ikaw na mananampalataya, ikaw na member ng body of Christ, ikaw ang nakakaalam sa tamang mensahe, isa ka rin sa mga natukso. So, the best way na hindi tayo matukso, of course, nandiyan na yung panalangin, libi na yun, nandiyan ang salita ng Panginoon, nandiyan na yun. Marami tayong resources na binigay ng Panginoon na hindi tayo matukso. Ang isa dyan, yung pagpipigil sa sarili. Maliban sa pag-ibig, patience, at ibang pangbunga ng Espiritu, ang pinakahuli na sinabi ni Apostol Pablo, yung pagpipigil sa sarili. Ngayon ang tanong, mayroon ka ba nito? Pagpipigil sa sarili na isa sa mga bunga ng Espiritu. Panalangin natin. Kung wala pa man sa atin, dapat magkaroon tayo. Sikapin natin na magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. Manalangin tayo. Nagilang Ama, muli po Panginoon, kami nanalangin. Salamat po na muli kami pinag-isa mo na magsamba dyan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pinapalangin ko Panginoon ng maiksing mensaheng ito, magbigay ng encouragement at karagdagan ng kaalaman at pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Marami pong salamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng salita ng Panginoon. At salamat, Pastor. Ah, ito ang salita ng Panginoon na medyo mahirap i-apply sa bawat isa sa atin. Kahit sa Apostle Paul, sinabi niya sa Romans chapter 7, kung ano ang gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Sabi na, ang gusto niya, naisip niyang gawin na mabuti, minsan ang magawa niya ay hindi mabuti. Kaya nga sabi niya, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Kasi ang katawan natin, laging nandoon ang old sinful nature na kahit ang bawat isa sa atin, mga Christian, hindi tayo, nobody's perfect. We cannot make ourselves perfect in the eyes of God. Lalo na sa mga tao. Pero ang Panginoon nakakita sa ating mga puso. At sabi niya Apostle Paul, surrender siya. Sabi niya, "But thanks be unto God who caused me to triumph over this." So, ibig sabihin, ang victorious Christian living ng pagpipigil sa sarili, hindi natin talaga magawa without surrendering ourselves to God. Sabi doon na we can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Sinabi din sa Philippians 2:13 na it is God who works within us both to will and to do for His good pleasure. Kasi ang magawa sa ating sarili, laging para sa sarili lang. Kaya nga, nagkakasala tayo. But sabi ni Jesus, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So to follow God is to deny ourselves, to take up His cross. Sabihin na doon ang pagpipigil sa sarili ng i-deny natin ang ating sarili. Sa Apostle Paul, nagsabi niya siya na gusto kong gawin, minsan hindi ko magawa. May naranasan din ni Apostle Paul na gusto niyang gawin ang mga bagay na para kay Lord, pero hindi talaga siya perfect. Magawa niya ang hindi maganda. Pero sa dulo, sabi niya, "But thanks be unto God, He caused me to triumph." So, nandoon ang solusyon. Ang solusyon hindi nga sisikapin natin sa sarili nating sikap. Kasi we can do nothing without the strength of God. So, all we have to do is to always be nourished by the words of God daily and pray. And then God will teach us to daily surrender ourselves to the Holy Spirit. Kasi sabi ng Panginoon, nasabi niya po sa Paul, "In me dwells no good things." But there is triumph. There is victory if we learn to surrender ourselves to the leading of the Holy Spirit. And then, we can do all things through Christ. It is God who works within us both to will and to do for His good pleasure. All we have to do is to surrender so that we can glorify God in whatever we do while waiting for His coming. So, the last hymn that we're going to sing, I surrender all. Okay, let us sing with all our hearts. I surrender all. Hindi lang half, but all, everything, ating mga sarili. We will sing this song. Nakasan natin kasi di ba ano handa ako
closing prayer. Sa muli, dakilang Ama, kayo po inalangin. Nagpasalamat po sa tanghaling ito. Thank you so much, Lord, na kami muli nagkaisa, na magpuri at magpasalamat dyan sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng awit na aming mga inawit. Salamat sa iyong salita na aming nabasa at pagbulay-bulayan. Pinapalangin ko, Panginoon, na ito'y magbigay ng dagdag na encouragement sa amin bilang mga mananampalataya sa panahon ngayon. Praying, Lord, for its family na kasama namin ngayon sa La Union, sa Baguio, sa Milwaukee, at sa ibang dako ng lugar ng mundo, Panginoon, na nakikisabay sa amin. We're praying for its one din, Panginoon, na in spite na mayroong crisis na ngayon, kami nandirito, nagbibigay papuri sa iyong kalala, Panginoon. Ito ang aming pinapanalangin, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.